Magmamakaawa sila na makasama ka sa kanilang tabi. Kaya huwag mo akong sisihin. Huminga ka muna ng malalim bago mo ito pakinggan dahil ang mensaheng ito ay hindi banayad. Ito ay tapat. Darating ang panahon na ang taong minsang binalewala ka ay tuluyang mauunawaan kung sino ka talaga. Hindi dahil mas mahusay mong ipinaliwanag ang sarili mo, hindi dahil napatunayan mo ang halaga mo, kundi dahil tumigil ka ng maging laging available. At kapag tumama sa kanila ang pagkaunawang iyon, tatama ito ng masakit. Kaya kung darating ang araw na magmakaawa silang makasama ka sa kanilang tabi, huwag mo akong sisihin. Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa Never Give Up. Huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell icon at piliin ang all dahil bawat video ay maaaring magbago ng iyong mindset. Una, mas matagal kang nanatili kaysa sa dapat. Hindi ka agad umalis. Iyan ang bahaging bihirang pag-usapan ng mga tao. Nanatili ka kahit masakit. Nanatili ka kahit nalilito ka. Nanatili ka kahit may ibinubulong ang iyong intuisyon na may mali. Nanatili ka dahil naniwala ka sa pag-ibig. Dahil nakita mo ang potensyal. Dahil umasa ka na balang araw, ang effort ay tutugma sa enerhiyang ibinibigay mo. Nagbigay ka ng mga pangalawang pagkakataon na dapat sana'y huling pagkakataon na. Ipinaliwanag mo ang nararamdaman mo sa lahat ng paraang alam mo. Sinubukan mong maging matiisin sa ugaling unti-unting sumisira sa iyo at nanatili ka pa rin. Kaya walang sino man ang may karapatang sabihing hindi ka sumubok. Ikalawa, ang sandaling tahimik kang nagbago. Sa isang punto, may isang bagay sa loob mo ang tumahimik. Tumigil ka sa pakikipagtalo. Tumigil ka sa paghahanap ng reassurance. Tumigil ka sa pagmamakaawa para sa linaw. Hindi dahil gumanda ang lahat, kundi dahil napagod ka na. Ang katahimikang iyon ay hindi pa kapayapaan. Ito ay pagod. Napagtanto mo na ang pag-ibig ay hindi dapat maramdaman na parang pagtalikod sa sarili. Na ang koneksyon ay hindi dapat magmukhang anxiety. Na ang pagnanais sa isang tao ay hindi dapat kapalit ng iyong dignidad at dahan-dahan mong binawi ang iyong enerhiya. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ikatlo, hindi nila ito agad napansin at mahalaga iyon. Nang tumigil ka sa pag-aalaga sa parehong paraan, hindi sila nagpanik. Bakit naman sila magpapanik? Lagi ka namang nandoon, laging umiintindi, laging nagpapatawad. Napagkamalan nila ang iyong katapatan bilang permanente. Inakala nilang walang hangganan ang iyong pasensya. Inisip nilang garantisado ang iyong pagmamahal. Hindi nila napansin ang pagbabago ng iyong tawa, ang pag-ikli ng iyong mga mensahe, ang pagtigil ng iyong mga mata sa paghahanap sa kanila. Hindi nila napansin hanggang sa maramdaman nila ang kawalan. Ikaapat, kung bakit hindi nila kayang tiisin ang iyong pagkawala. Ang pagkawala mo ay hindi lang tungkol sa pag-miss sa'yo. Tungkol ito sa pagkawala ng lahat ng ibinigay mo sa kanila. Ikaw ang kanilang emotional safety. Ikaw ang consistency sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang comfort na walang kondisyon. Naniniwala ka sa kanila noong nagdududa sila sa sarili nila. Nanatili ka noong umalis ang iba. Minahal mo sila sa paraang hindi nila kailanman kinita. At ngayon, kailangan nilang harapin ang buhay nang wala ang suportang iyon, nang wala ang taong tunay na nakakakita sa kanila. Doon nagsisimula ang pagsisisi. Ikalima, ang guilt na gumigising sa kanila sa gabi. Inuulit-ulit nila ang mga alaala, ang mga panahong humingi ka ng effort, ang mga panahong kailangan mo ng reassurance, ang mga sandaling malinaw kang nasasaktan at pinili nilang madistract na lang. Naalala nila kung gaano kadali nilang binalewala ang iyong damdamin, kung gaano kadalas nilang inakalang magiging okay ka lang, kung paano nila ipinagpaliban ang pagbabago hanggang sa huli na ang lahat. At ang guilt ay maingay sa katahimikan. Doon nila napagtanto na hindi ka humingi ng sobra, sa maling tao ka lang humingi. Ika-anim, ang bersyon mo na tuluyan na nilang nawala. Narito ang katotohanang pinakamasakit para sa kanila. Hindi ka lang nila nawala. Nawala rin ang bersyon mo na nagmahal ng walang takot, naghintay ng walang sama ng loob, at nanatili ng walang kondisyon. Dahil ang ikaw ngayon ay iba na.
Natutunan mo ang boundaries. Natutunan mo ang discernment. Natutunan mo na ang pag-ibig ay hindi dapat magmukhang survival at wala na silang access sa bersyong ito ng ikaw. Hindi na. Ikapito, bakit sa huli ay magmamakaawa sila? Magmamakaawa sila kapag hindi na exciting ang kanilang mga option. Kapag hindi na sila pinoprotektahan ng kanilang pride. Kapag mas malakas na ang kanilang kalungkutan kaysa sa kanilang ego. Magmamakaawa sila kapag napagtanto nilang bihira ang tunay na koneksyon. Kapag nakita kanilang umuunlad nang wala sila. Kapag naunawaan nilang hindi lahat ay nagmamahal tulad ng ginawa mo. Babalik sila na may pagsisising nakabalot sa kunwaring paglago. May mga paumanhing hinubog ng takot na mawalan. At maaaring totoo ang kanilang intensyon. Pero ang pagiging huli ay hindi binubura ang pinsala. Ikawalo, kung bakit hindi ka dapat maawa sa kanila. Hindi ka malupit sa pagpili sa sarili mo. Hindi mo sila pinarusahan. Hindi mo sila minanipula. Hindi ka umalis ng walang babala. Nakipag-usap ka. Sumubok ka. Nanatili ka ng mas matagal kaysa sa dapat. Binalewala nila ang mga senyales. Minamaliit nila ang iyong lakas. Inakala nilang maghihintay magpakailanman ng iyong pagmamahal. Iyon ang kanilang desisyon, hindi ang iyong pagkukulang. Ikasiyam, ang kapangyarihan ng hindi na pagpapaliwanag ng sarili. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong boundaries. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nagbago. Hindi mo kailangang patunayan na nasaktan ka. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit ay alam na iyon noon pa man. Minsan ang katahimikan ang pinakalinaw na sagot. At ang iyong katahimikan ngayon ay nagsasalita ng napakalakas. Ikasampu, kapag nagparamdam sila, huminto ka muna. Kapag nagparamdam sila, huminto ka muna. Hindi para parusahan sila, kundi para igalang ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, namimiss ba nila ako o ang comfort na ibinigay ko? Totoo ba ang pagbabago nila o takot lang silang mag-isa? Ang pagbabalik ba ay kapalit ng aking kapayapaan? Ang paglago ay nagtuturo sa iyo na magtanong ng mas mahuhusay na tanong. Ikalabing-isa, hindi ka malamig. Ikaw ay gumaling na. Ang healing ay mukhang distansya para sa mga taong nakinabang sa iyong sakit. Ang healing ay mukhang boundaries para sa mga taong lumabag dito. Ang healing ay mukhang katahimikan para sa mga taong nakikinig lang kapag paalis ka na. Hindi ka naging walang puso. Naging buo ka. Ikalabindalawa, ang tahimik na katotohanan. Darating ang araw na mauunawaan nila ang lahat ng sinubukan mong sabihin. Darating ang araw na marirealize nila kung ano ang nawala sa kanila. At sa panahong iyon, hindi ka na galit, hindi ka na mapait, hindi ka na rin naghihintay, nabubuhay ka na. At kung magmakaawa silang makasama ka sa kanilang tabi, huwag mo akong sisihin. Binalaan mo sila sa pamamagitan ng iyong pasensya. Tinuruan mo sila sa pamamagitan ng iyong pagkawala. Pinili mo ang sarili mo noong hindi ka nila pinili. At iyan ay hindi bagay na dapat pagsisihan. Huling sandali. Kung tumama ito sa iyo, iyon ay dahil naranasan mo na ito. At kung pinapakinggan mo ito ngayon, magtiwala ka rito. Ang para sa iyo ay hindi kailanman mangangailangan na talikuran mo ang sarili mo para lang manatili. Kung may nakuha kang halaga mula sa videong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong suporta.